let's get straight to it. Ang 5S ay hindi lang basta janitorial checklist, okay? It's a foundational Japanese lean method na ginagamit natin para mabilis ma-expose ang waste at mapaganda ang flow ng trabaho. Sa session na ito, hihimayin natin kung paano nito itatransform ang isang magulong workspace papunta sa isang highly efficient system na madaling i-maintain. Pero bago tayo pumasok sa mga steps, kialanin muna natin ang kalaban natin dito, ang muda, waste. Basically, kapag may activity o gamit sa paligid mo na umuubos ng resources pero wala namang value na naidadagdag sa process, that is waste. Dito papasok ang core operational equation natin. Kapag pinagsama mo ang visual control at isang clean workspace, the result is always fewer defects and better flow. Kapag malinis at maayos ang paligid mo, mas madali mong makikita ang problema bago pa itong maging malaking sakit sa ulo. So, ito ang 5 phases na bubuo sa ating lean foundation. Sort, straighten, shine, standardize, at sustain. Silipin na natin agad ang unang action phase ng roadmap na ito. Phase 1 is sort or seri. Ang logic dito is very simple pero kailangan ng aggressiveness. Kailangan nating tanggalin ang mga hindi kailangan. Dito, iniiwan lang natin yung eksaktong kailangan mo para magawa ang trabaho. Tingnan nating maigi ang logic ng sort. Titingnan mo lahat ng items sa workspace. Ginagamit mo pa ba ito? Kung oo, keep it as an active tool. Kung hindi na pero pwede pa mapakinabangan sa ibang department, transfer it. Kung palat na lang talaga, discard it immediately. Ganyan ang process flow natin. Identify, tapos categories, then action. Napakalaki ng operational impact nito. Kapag hiniwalay mo yung mga active tools mula sa clutter, you literally move faster. Wala ng physical obstacles sa production floor, kaya nai-eliminate natin yung unnecessary motion. At applicable itong logic na ito kahit saan. Sa isang physical workspace, isipin mo ang isang opisina o copy room. Keep the stapler kasi araw-araw ginagamit. Transfer that old paper cutter sa shipping team kung doon mas kailangan. And definitely discard that old fax machine lalo na kung may bago na kayong copier. Same logic applies sa digital space. I-archive ang old files, remove duplicate folders at i-uninstall ang unused apps. Pagkatapos nating matanggal ang mga hindi kailangan, we are ready for the next step para sa mga natitirang gamit. Phase 2 is straighten or Satan. Ngayong nasala na natin kung ano lang ang mahalaga, we now need to assign an exact location para sa bawat item. A place for everything and everything in its place. Isa itong foundational lean axiom na kailangang tumatak sa isip ninyo bilang mga yellow belts. Bakit ba ito napakahalaga? Dahil tinatanggal nito ang operational waste ng paghahanap. Kapag alam mo kung saan kukunin at kung saan eksaktong ibabalik ang isang tool, zero ang nasasayang na oras. Paano ba natin i-apply itong straighten logic sa operations araw-araw? Simple lang. Sort, assign location, tapos label. Kung nasa logistics ka, mapapansin mo na sa LTO o sa warehouse floor, may designated parking area ang mga forklifts. Sa BPO setting naman, it's very critical na ang mga shared computers ay may uniform digital layouts and same icons. This way, pagpasok ng graveyard shift, walang downtime kakahanap ng apps. Pero remember, label what needs labeling, pero what nang i-label ang obvious. Ngayon, nag-aayos na ang lahat, we need to maintain it. Papasok na tayo sa phase 3, shine or say so. Let's move from just organizing items to actual active cleaning ng workspace natin. Ang logic ng shine ay hindi lang basta pagwawalis ha. It is a daily inspection and maintenance process. Think of a Jollibee kitchen. Ang shine doon is regular cleaning, pagbabalik ng mga tools sa tamang lugar, at ang pinakamahalaga, checking the equipment's condition bago pa mag-start ang operations. Sa digital space naman, shine means implementing clear file naming conventions, keeping folder structures organized, at paglilinis ng unused shortcuts on a daily basis. Ngayon, para hindi bumalik sa pagiging messy ang lahat, paano natin pipigilan ng kalat pagkalipas ng ilang araw? Dito napapasok ang phase 4, standardize or seiketsu. Ito yung point kung saan nangyayari ang cultural shift para hindi tayo mag-revert pabalik sa gulo. Standardizing is what converts those first 3 S's from a one-time cleanup event into a consistent daily habit. Ang mga tools na ginagamit natin dito are standard work procedures, daily routine checklists, at clear visual controls. It's also crucial na may regular audits tayo and very clear responsibilities para sa bawat team member.
Mula sa action, we introduce standardize para mabuo natin ang ating daily habit. But even with a great standard, we still need the final step to make sure the system lasts. And that brings us to Phase 5, Sustain, or Shutsuke. Ito yung pinakahuli at frankly, pinakamahirap na phase dahil nakafocus na ito on human behavior, kultura at tunay na disiplina. Bakit ba mahirap ang sustain? Pag-usapan natin itong common operational pitfall na siguradong akong nakita nyo na sa mga opisina. Naglinis kayo sa day 1, pagsapit ng week 2, bumalik na naman ang clutter. Pagdating ng month 1, nag-clean up kayo ulit, tapos sa month 2, balik na naman sa dating kalat. Nakaka-frustrate, right? This cycle happens constantly when there's a lack of leadership support and monitoring. To break out of this trap, kailangan natin ng solid commitment from the entire team para mabuild talaga ang culture of cleanliness and order. Bakit ba natin pinaghihirapan lahat ito? Let's talk about the payoff. So, ano ang epekto nito sa operations? Pag-usapan na natin yung bottom line benefits at kung bakit ito ang foundation of lean. Kapag disiplinado at consistent ang 5S culture ninyo, you will feel the business benefits immediately. Nagiging mas compliant tayo sa safety regulations, meaning fewer safety accidents ang naitatala. Mas madali mong nakikita ang waste, kaya mas madali ring mag-implement ng improvements. The result? Faster production flow, higher quality and happier customers, which all translate to higher profit margins. Ito yung nagpapatunay na ang 5S is absolutely the core support tool para sa Six Sigma. From visual control and a clean workspace, it directly drives fewer defects sa buong operation ninyo.